Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Good morning po. Malamig na araw sa inyong lahat dito po sa amin sa Davao City. Meron lang po akong gustong ipakita sa inyong video mga lodi. Ito po. Sabi po ni Madam Claire, pakinggan po natin. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo Ano nga yan? dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat. Hindi naman daw po kasindak-sindak ang pag-aanunsyo ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente ngayong 2028 election. Talaga ba? Kaya naman pala ganito yung reaksyon ninyo. Kung mapapansin po natin, pagkatapos po magdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa, eto po yung mga naging reaksyon ng mga kontra po sa mga Duterte. Ayan o, si De Lima, si Gadon, si Atty. Claire Castro, nagyayayaw-yaw. Kasama pa dyan nila si Trillanes, mga idol. Kapag naging Pangulo daw po si VP Sara Duterte, ano mangyayari sa ating bansa? O ito, ano magiging pamamahala daw? Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan, si Pulong, malamang si Baste, ay DILG Secretary. Then, 2034, magro-rotate lang sila. 2040, magro-rotate. Hanggang kay Kitty yan. Parang kulang yung statement mo dyan, Trililing. Ha? Kapag nanalo si VP Sara Duterte, siguradong magtatago ka na naman. Dapat dinagdag mo yun. Dahil ngayon, sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr., naglabasan yung may mga kaso. Yung mga nagtatago sa panahon ni Tatay Duterte, ngayon po nagsisilabasan, nag-iingay, nagyayayaw-yaw. Kung ano-ano pong mga negatibo ang sinasabi po nila sa mga Duterte. Pero nung Pangulo si Tatay Duterte, ba't hindi kayo mahagilap? Tapos eto pa. Kung hindi kayo nasisindak sa sinabi ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo ngayong 2028, nagkalat yung mga ralihista, yung mga kabataan na nagrereklamo about daw dito sa mga Duterte. O bakit may mga paganyan? May budget kayo, di ba? Na ni-release para lang mag-ingay ito mga kabataang ito. May budget na naman kayo, naglabasan na naman po yung mga biktima daw kuno ng EJK. Pero wala naman talaga. Meron pa nga dyan, nagre-reklamo, panahon doon ni Tatay Duterte namatay anak niya, pero sa prat pala namatay yung anak niya. Anak na tinapay naman. Mga bayaran, mga walang prinsipyo, mukha kayong mga pera. Yan ang katotohanan dyan. At yan ang hindi nyo magagawa kapag nakabalik ang Duterte ngayong 2028. Dahil, hindi nyo basta-basta makakamkam ang pera o kaban ng ating bayan. Ngayon, humanda na kayo. Ihanda nyo ang sarili nyo. Dahil kung ano ang ginawa nyo sa mga Duterte, nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., doble o triple ang balik niyan sa inyo. Hindi ito isang pagbabanta. Ito lang naman po ang aking nasaksihan dahil nga po ako'y dito sa Davao nanirahan ng ilang taon na po. At saksing-saksi po ako kung ano po ang klaseng pamumuno meron ng Duterte. At kaya po kami naging maunlad dito po sa lugar ng Davao City. At kung gusto nyo umunlad ng ating bansa, iboto po natin si VP Sara Duterte na tatakbo po ngayong 2028. Huwag nyo na pong pansin yung impeachment na yan. Hindi po siya mai-impeach. Dahil kung impeachable po yung iniiyak nilang confidential fund, mas impeachable po si Bongbong Marcos Jr. At eto pong mga politiko na merong mas malaki pong confidential fund kaysa sa kanya. Stay safe mga lords and God bless you all. Kapit lang kayo dyan mga loyalistang tanso, mga pinklawan. Mag-iiyakan din kayo sa 2028. Duterte pa rin.